bigas at pati siya sa bunga itong Radyo Pilipinas. At yan ay tatawagan natin maya-maya after this song. Kaya narito ang nakakawin din po niya. Okay, sa kabayan, ating po kakamalay sa masa dito. Narito po siya. Ayan natin. Narito ang number niya. 0987-04-7-194. Ito natin. Hello? Yes, hello. Magandang gabi sa iyo. Bernie Paluyo. Kumusta ka, Bernie? Magandang gabi po at magandang kaya naman ang Pilipinas. Oo nga, magandang yung sabi mo, no? Gusto mo na matulog. Bago pa lang ngayon, ano? Oy, pero sa kauso ka, gabi sila nakikinig, ha? Oo, Kamusta ka naman? Kamusta naman ang ating trabaho dito sa Taiwan? ito po, sabi ka nung pinalaga ko ng position po ako. Place position, ako, diba? Pag place position, diba na-i-improve? Okay. Hindi po yung po, sa 10.5 ng 5. Ganun ba? Sabi po ng every 2 hours. Matanong kita, huwag mo naman katalit, baka hindi naman ikaw tayo tatanong ko eh. Gano'ng katagal ka na dito sa Taiwan? Mahigit 8 years na po. Wow, so may 8 years. Sa panahon na yun, siguro naman, hindi ko papasaway tatanong ko. Ano naman ang naging bunga o naging bahagi sa iyo dito sa Taiwan? Ano ba trabaho mo dito? May hindi ka ba kumonting ano ba ang nagawa sa iyo? Sa unang 5 taon po ng pagtatrabaho sa Taiwan, kahit po wala akong ilong dito, naging masaya naman po. Malaking tulong naman po yung pagtatrabaho ng walang ilong. Kasi sa walang gamot, hindi ba nag-aharap ka ng iyo? Opo, pag po walang ilong po kasi, walang ilong para kulang na yung ano nila yung parang kulang na tungkol na nila. Malaking po ngayon. Dito may ipon po eh. Kasi po, Ano may ipon? dapat po sa 5 taon sa mga Ano yung ipon? life of the Ayun. kahit po hindi o nung pa po eh, may na ilang pera kasi ng baliw na lupa, yan po, sa bahay. Ibig sabihin, sa gano'n, nakapag-ipon ka dahil sa medyo may gastos. Nakalabas ka, kung bibili mo, may naitatabi ka. Po kasi trabaho kahit Pero siyempre, iba naman, hinahanap nila yung day off kasi mahirap yung nasa bahay ka lang yung nakakulong ka na tinatawag natin na isang buwan na 24/7, di ba? Mahirap yun. Pero ikaw, nagawa mo yun, ha? yung pag taon talaga po walang checkpoint, walang pino. Pero pang unang na taon po, meron na po akong checkpoint, pero wala pa yung pino. At meron na po rin Pinoy. Sa 2005 po, expect na po kasi maraming Pinoy. At nagkaroon po ng maraming Pinoy. 2005. Kapag na mataganda ang Radyo Pinoy. Pero anyway, Bernie, kami ay natutuwa. May nakakalimutan kami ng ganyan na kababayan natin na nagtrabaho rin sa Taiwan. At naging maganda kasi ng future eh. Talagang tuwa kami. Ito mga nakaraan sa mga taon, siyempre ang Radyo Pinoy ang lagi, no? Yung mga binabahagi ng ibang kabuhay, yung mga nakaraan, yung may nakatulong sa inyo. Oo naman po. Yung mga, di ba, may mga programa na yung mga pagkabuhayan, no? Nakapag-text po sa akin sa pag-prekat ko po yung mga tutong alaga ng mga isa. Paggawa po sa bahay, hindi namin sa inyo. Ayun, galing. Kung makakuha ng copy, pwede po sila sa akin. Pero nalito po yung ano yung copy pwede yung magpalilatin. Kasi yan po talaga sa kanila. Ayun. So, ibig sabihin niyan ay marami na rin natulungan ang programa. Hindi naman sa inaano ni Radyo Pilipinas, hadang bahagi ng programa na ito. Siyempre, ang programa na ito ay narito dahil sa Maniling Agricultural Office at dahil din sa Custom Labor Office. Yan ang magkatuwag na nag-produce dito ating programa. Kaya, salamat naman na Bernie at okay na okay ka dyan.
Saka, cellphone lang daw sila, yung nagkalian ano ba yan? A-class ba yun? A-class? Nag-i-import sila na yung tatlo A-class. Oo, A-class. Isang ano pala yan, radio provider. Mga provider pala yan. Pati mo naman sila, pati mga taga-Kaohsiung Gangwa, meron tayong business na sila. Paano po yung Gangwa po? Indian, si Beth, Sayang din. Hindi mo magpapala sayang din sa mga yan. Ano ba rin sa kayo din? Julie po si Julie. Aha. Tapos sila Terry, nagkakwa. Tapos sa pag-site po siya, kapag po yung after England po. Nakikita po kami sa airport ni ako. Okay. Kasama po sila. Alam mo, maganda yung nasabi mo na hirap, tipid lang muna, business, wala mo siya gas. Para makaisip mo para sa pamilya, diba? Kayo po maisip po yung laptop, yung computer, at computer. Para makita po binigay po sa pamilya. Okay. At, ano lang po natin nakalimutan na yung mga iniwan natin sa Pilipinas, na kahit ano po mangyari, para po sa kanila ginagawa natin. okay, thank you very much, Merlin. Ito na may bahagi mo sa ating mga tagapakinig. Nawa, ma-inspire nila, makapag-ipunin sila, at para matuanan kayo na isang misionaryo na ngayon. Kaya po marami ka mayaman po yung sa anak. Siyempre, mayaman tayo sa kaibigan. Okay, yan po ang pinagpapasalamat sa kapagtrabaho sa Taiwan. Ang pinakamarami kaibigan. Yes, okay. Well, thank you very much, ha. Oras na ito sa amin. Next time, magkakita-kita tayo, ha. Ayaw ko tawagin na iyo, masyado naman. Kaya sa verify, ito po gustong sumama sa activities ng RPSC. Aha. Ito po sa kanang po ay invest or sa akin. Okay. So, Vice President at Vice President. Okay. Yan, tignan mo, pwede ka sumama sa Recipe Advancement. Di ba sa Facebook account nyo? Ito po, sila to, di ba? Pagpapit lang po sila. At saka po itong po dun sa asok ng pag-ibig, baka po pagpapasan, nagagawa ko po kahit isa lang po yung nagtrabaho sa Taiwan at member po ng pag-ibig. Tapos kapag pakadalo po sa Okay. Okay, maraming salamat, Freddy, sa panahon tayo sa oras. Bye-bye. Ayan po si Talito, kanyang tinig, sa kanyang kahalin-halin. Nakapampangan po. Pasensya na po kayo. Email pa po ako habang nagsasalita nun. Isang awit. Liyam po ito, pinibil ko kay Kuya Dan at binasa kanina sa Radio Pinoy. Ngayon po ay hindi ko siya. Yung nirecord ko kanina, maraming tumatawag at nag-fix, kaya naman po hindi siya nag-save. Ngayon, para po ma-upload ko at mapakinggan ng mga ka-friends ko, lalo-lalo na po yung RPSC na walang time para makinig. Ito po i-upload ko sa YouTube. At pakisin na po kayo kung nakikiri daw ako. Ang set ko po ito ay na-post ko sa Radio Pinoy Fans Club all noong 2022-2012, June 20. Para po ma-share ko ang saya at malaking tulong ng isang RPFC mismo sa aming tagapakinig po ninyo. Sa araw na ginawa ko ito ay 1 year na ang Facebook ng RPFC na lalong naging malapit at naging masaya sa araw-araw. Kahit po mahirap at malungkot, mawalay sa minamahal sa pamilya. Maraming salamat po, Kuya Dan. Ako hindi dahil sa Radio Pinoy, wala po sana kami ngayon. Pag 3 years na ang samahan kami tinatap. Thank you po sa inyo, nina-attorney at buong may ako staff sa pag-ilusad ng Radio Pinoy na nagiging sandalan ang inspirasyon naming mga OFW dito sa Taiwan. At lalo na po kami mga fans ninyo. Share ko po ngayon ang naging buhay ko dito sa Taiwan. Sana po magustuhan ng ating mga listeners at may magandang karanasang pupulutan at maging kapuluan sa mga fans ninyo. June 3, 2003, first time ko magtrabaho sa Changhua City. Nag-alaga ng tatlong bata, 1 and 8 months old boy, 5 years old girl, at 14 years old boy. No day off, no cell phone, no friends, non-stop work
floor ng bahay, limit pa sa 4 letters naman ang pagkulat ko sa pamilya ko. Kasilan at mudi ang among babae. Ganun pa man, di ko pinabayaan ang sarili ko. Kahit gigising ng 5:30 a.m. at natutulog ng 1 a.m. araw-araw. Ilang beses lang nakalabas pag may okasyon sa pamilya ng mga amo ko. Minsan, di nakahawak ng pera at makapili sa labas. Ang amo ko ang nagpapadala sa bangko na 20 days bago matanggap ng asawa ko. Kaya di ko na nakayanan ang mag-extend pa at nagpa siyang umuwi ng Pinas. Thanks kay Lord at umuwi akong malaki ang tickets ko. Dulot ng paghihirap, lungkot at pagtitis ko. Sabi nga ng mama ko nung pagdating ko sa amin, tignan lang daw ang buhok ko, mukha akong maganda daw. At huwag titingin sa mga mukha, puro sugat-sugat. Kaya sabi ko, babalik ulit ako dito. At ayaw ko na ng bata ang anak. September 30, 2005, ang second contract ko dito sa Taoyuan City. Nakasalukuyang kong mga amo ngayon. Mag-asawang matanda, may 87 years old, lolo, si ako, at 83 years old, hama, si lola. Kaming tatlo lang sa bahay. Oo, mahirap ang mag-alaga at isang naglalakad na lolo. At half-paralyzed na lola. Ngunit napakaswerte ko dahil supervise ang mga amo ko, lalo na ang may-ari ng bahay. Si tatay ko ang katulong ko at kasama kapag na-hospital ang lola ko. 1 week ako noon nang makilala ko ang kauna-unahang kong kaibigan dito sa Taiwan, si best friend Lorna Palayaw. Ang kapitbahay namin sa building. Siya din ang tumulong para magkaroon ng registered calling SIM sa cellphone ko. July 2006 nang nasabi ni best friend ng Radyo Pinoy. Simula ang alam namin every Sunday 7 to 8 lang. Minsan napaagang bukas ko, narinig ko ang paninimula. Kaya doon nag-start ang pinakamasayang pakikinig ko. Ang saya-saya ko, pati ang mga amo ko tuwing araw na linggo. Kahit gaano pa ako ka-busy, dapat bago mag-6 p.m. ay nakakauwi na. Nakaready na ang text message ko, may load na pantawag sa qualification. Nagsimula sa pagiging classmate ang mga listener na Radyo Pinoy. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan kahit walang day off pa rin. At sa bahay lang ay masaya na ako. Kaya naman basta may Radyo Pinoy, may mga fans club na nag-uunahan sa unang makatawag. Kahit pinakabaan, masaya kapag nakausap sila idols at mabati ang mga friends. January 2008, dumating ang pagsubok sa aking alaga. Naging 50-50 si lola ko at naka-recover siya ng 1 month, dinala siya dito sa nursing home. Doon nagsimula kami ng ako ko na nakakalabas araw-araw. 2 times a week pinupuntahan namin dito si lola. Dito ko nakilala ang best friend kong si Viola na nag-aalaga sa ama ko dito. Hindi nakakapunta ng farm at nakakalabas kaya madami naging kaibigan. April 8, 2008, nung mamatay ang ate ko, nasubuhi ako ng 5 days sa Pinas. Bumalik dito ng April 13, 2008 dahil sa 98th birthday ng ako ko, si Lolo. Hindi ko makakalimutan na sinabi niya pagbukas ng pinto. Saan daw ako pumunta at ang tagal niya ako hinahanap. Sabi ng mga anak niya kay ako, umuwi ako ng Pinas dahil namatay ang ate ko. Tumawa ang mga anak niya sa sagot niya. Sa susunod daw, nauwi ako ng Pinas, kasama siya. Napayak ako noon kasi yun na pala ang last birthday niya. May 12, 2008, ang dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay ko. Aksidente kami ng alaga kong ako. Dead on the spot siya at ako ay dinala sa hospital. Ex-God at wala akong fracture at damo. Bukod na sa namagaan training sa kaliwang binti ko. Ngunit hanggang ngayon, parang sariwa pa ang lahat-lahat sa akin. Hindi na nawala sa akin ang magugulatin. Salamat sa mga kaibigan at mahal ng buhay. At nakarecover ako. Salamat sa mga amo ko na sinagbago sa akin. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa kanila. Sa nangyari sa akin, kahit dumami ang tinulis ko at naging mapursige para makita-kita kami personal. Natapos ang kontrata ko September 18, 2008. October 24, 2008 nang makabalik ulit ako dito sa alaga ko. At ang pinakamasaya ay every Sunday day off ko.
22, 2008, nang unang magkita-kita kami ni Maring Bertolo, Maring Lani Burgon. Kasama pa ang ibang tagapakinig na Radyo Pinoy. Sa Taipei, doon na buo ang forever be friends namin. Yola Bacala, Berly Baluyot, Beth Bertolo at Lani Borgonyo. December 20, 2009, first meeting ng mga tagapakinig na Radyo Pinoy. Nagindak ng opiseras at nabuo ang RPFC. Napakalaging kasiyahan sa amin ang magkatipag-ipon tuwing may mga kaarawan. Isang kagalakan sa akin ang maging unang presidente ng grupo mula 2009 to 2011. Maraming salamat kay Fanny Centura ang bumalik sa akin dahil di ko alam na makakatanig pa ako ito. June 20, 2011, ang nabuo sa isip ko ang gumawa ng RPFC Facebook ko. Exactly 1 year ago. Kaya naka-first anniversary na ang page natin. Ang layunin ko ay pagsama-samahin ang buong grupo na active sa Facebook. Mas malaking tulong at kasiyahan ang atlong ito sa akin at sana sa inyo rin. Updated sa mga topics sa Radyo Pinoy program at sa mga FYI ang loob ng Bembo at CLA. Para sa lahat ng RPFC idol, founder, officers, members, at maraming salamat sa inyo lahat. Naging bahagi kayo ng buhay ko dito sa Taiwan. Salamat po. Next month po ay 9 years ko dito sa Taiwan. At hanggang ngayon, wala pang advice ang amo ko or agent kung uuwi ako or diretso po sa 12 years ang contract ko. Madami po akong friends na hindi umuwi at natapos ang 9 years nila. Extend po sila, sabi ng amo nila. Sana nga po kasi po nakakalungkot man sabihin at pag nakauwi ako next month, baka di na ako makabalik dito. Ang mister ko po daw ang maalis sa pag-abroad dito. Pamilis ko po kayong lahat, ang Radyo Pinoy, ang RPFC, mga amo ko at ang alaga ko. Mabuhay tayong lahat, mabuhay Radyo Pinoy, mabuhay Radyo Pinoy. Salamat po, God bless us all. Dami all. Dito po nagtatapos ang aking diam at in-edit ko lang po para mapakinggan ng mga hindi nakakapakinig na Radyo Pinoy. Maraming salamat po. Yan po ay decided na po ako na uwi next month at hindi na magre-renew ng ERC para ma-transfer sa ibang employer. Kaya mga RPFC, thanks sa mga time nyo. Mamimiss ko kayong lahat. Lalo na ako Kuya Dan, mga mata. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana magkita-kita pa rin tayo sa ibang araw. God bless us. Bye-bye.